Okay, si Attorney Harry Roque uminit ang kanyang ulo dahil nga dito sa ginagawa nila kay VP Sara, itong kamera, no? Itong pinariringgan. O hindi nga pinariringgan eh. Sinuplak talaga ni Harry Roque itong si Stella Kimbo at itong si Martin Romualdez. Dahil nga sa pag-single out nila kay VP Sara dyan sa confidential funds. Na hindi man lang nila tiningnan ang kanilang sarili. Na grabe pala yung kanilang extraordinary funds, ang laki, bilyon-bilyon, na walang clear explanation sa taong bayan. At ito pang travel expenses na umabot rin ng mga milyon-milyon, halos nga umabot ng bilyon, no? So mas question pa nila itong si VP Sara sa confidential funds. Mahiya-hiya naman kayo, Martin Romualdez at Stella Kimbo, no? So ipapanood ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo itong video ni Attorney Harry Roque na uminit ang kanyang ulo, sinuplak niya ang itong mga nasa kamera. Okay? Dahil nga dito sa confidential funds. Okay? Pero bago ko yan ipapakita, no? Bago ko ipaparinig ang mga real talk ni Attorney Harry Roque, help me na i-like, na i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Importante yan. Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube sa Don Mar TV 123 Go. Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Don Mar TV. Importante yan para lagi kayong updated sa mga updates tungkol kay VP Sara, sa mga issues na ipagtanggol natin. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe sa Don Mar TV, Facebook at YouTube 123 Go. Thank you. So, i-play natin itong video ni Attorney Harry Roque kung paano niya real talk, paano niya ginisa itong si Kimbo at itong si Martin Romualdez na turo ng turo kay VP Sara. Pero yun pala, sila pala yung malaking bilyones na mga unexplained, itong extraordinary funds at itong travel expenses. Grabe ang laki. So, let's play the video. So, yung mga nakaupo po dyan sa small committee, gaya ni Congressman Kimbo, hindi po tayo parliamentary government. Huwag po kayo magsalita na parang kayo na ang magdedesisyon. Ang obligasyon po ng mayorya, ipasa ang budget na hiningi ng presidente dahil kayo po ay kaalyado ng administrasyon. Hindi nyo po katungkulan na baguhin ang hinihinging budget ng presidente. Kaya nga po ang tradisyon dyan sa Kamara, at ako po ay naging Deputy Minority Leader, pagdating sa budget, ang pwede lang magtanong minorya. Dahil bakit ko questionin na makakakampi ng administrasyon ang budget na hinihingi mismo ng presidente? O bakit tayo tumaliwas sa tradisyon? Dahil binabanatan po ni House Speaker Martin Romualdez ang Vice President dahil nga sa planong politika. Ngayon, ang sagutin natin, bakit kung tatanggalin ang confidential fund lang ng Vice President? Bakit hindi tanggalin ang 2.2 billion confidential fund ng Presidente? Ano bang pagkakaiba ng Presidente at ng Vice President? Di ba pareho naman silang tambalan? Magkakampi nga sila. Hindi nga sila magkatunggali. For the first time in many long years, magkakampi ang Presidente at Vice Presidente. Kailan ba huling nangyari yan? Hindi ko na maalala kung kailan huling nangyari yan. Balikan natin. Nung huling presidential election, Duterte, Leni Robredo, magkatunggali. Bago yan, Noynoy Aquino, Jojo Binay, magkatunggali. O bago yan, yun, magkakampi sila. Gloria Arroyo at saka si De Castro. Pero bago yan, Erap Estrada and GMA, magkatunggali. Bago yan, sino pa yun? Sino ba Vice President ni Ramos? Hindi ko maalala kung sinong Vice President ni Ramos. Naku, nag-senior moment tayo. Tanongin natin ang may pero parang ang huli na Cory Aquino, Laurel. Well, panandila, magkampi yan, pero sa totoo lang po, hindi rin sila magkakampi. Hindi pa pareho nilang obligasyon na anong pinanumpaan nila na itaguyod ang saligang batas. At sino ngayon ang nagsasabi, humihimok sa taong bayan na buwagin itong saligang batas na ito, kundi ang teroristang CPP-NPA? Bakit presidente lang ang may trabaho na pagbantayan yung mga nagtatangka na patumbahin ang ating gobyerno at wala bang ganyang katungkulan ng Vice President? Siguro kung hindi siya na talagang co-chair ng NTF-ELCAC na lumalaban sa mga teroristang CPP-NPA,
Hindi niya kinakailangan ng confidential fund. Pero kasi, hinalal naman natin si BP Sara dahil siya ay si BP Sara na nung siya ay mayor ng Davao, talaga namang sinigurado niya na napulbus niya ang mga teroristang CPP-NPA hindi lang sa kanyang syudad, kundi sa buong Davao Region. So bakit natin ipagkakait ngayon sa Vice President? And yet, binibigay pa rin natin sa Presidente. Ayan pa yung issue na tinatanggi ni Congresswoman Kimbo. Hoy, Congressman Kimbo, galing po ako sa Kamara. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa Kamara, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, 2 taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa Kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Sa pool sila dito. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag-a-apply, yung mga dating staff na mga nawala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. Kasama na lahat yan. Supplies, travel. Pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan yan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, ang dami nagsasubmit ng resume. Ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag-liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa Kamara. Magpakatuto kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? Real talk. Gusto niyo, isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng congressman. Ako naman, di ako nakinabang dyan dahil miskin nakakuha ako ng budget, ninanakaw naman ng mga district congressman, kontrolado ang district engineer. Pero hindi naman lahat, Sige, attorney. gusto nyo, mag-episode tayo, special episode with Blackboard, kung saan nyo kinukuha ang mga kita ninyo. Kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng Committee on Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita nyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Gusto nyo? Personal knowledge yan. Hindi ako gaya ni Sas na nagtatanong. Karanasan ko. Nakita ko personal. Itigil ang kasinungalingan. Ang katotohanan, tinatarget nyo si BP Sara dahil siya'y banta sa 2028. Correct. No other way of explaining it. Mahiya kayo dahil bakit si BP Sara lang ang tinarget nyo, hindi mga sarili ninyo. Diba? Kung talagang kayo'y nagmamahal sa bayan, kung talaga kayo, dais nyong ibigay ang pondo sa West Philippine Sea, yung sarili ninyong mga miscellaneous funds, ibigay nyo para sa West Philippine Sea. Huwag yung sasabihin you are on the right side of history, tatanggalin nyo isang opisina lang ng Vice President, pero yung sa inyo, tatago nyo pa rin. Hypocrisy is that is the right word for you. Right Correct. place of history, mahiya ka nga dyan. Wala ka nga dyan liquidation ngayon sa House Pirma lang kayo ng pirma dyan. Certification lang ang kailangan dyan. Tapos, ang gagaling, we are on the right side of history. Anong right side of history? Parang mali ang history alam mo. Sige kayo. Huwag niyo akong hamunin. Ako nakikisama. Dahil minsan nga ako yan ang kultura dyan Makisama ka, kaya tahimik ka dyan. Alam nyo, itong si spokesperson Harry Roque, may karanasan ito sa Kamara. So na real talk sila. Hindi nyo pwede itong guguluhin ang isip nitong si Roque. Dahil alam niya kung ano yung mga galaw dyan sa Kamara. Pero huwag kayong magsisinungaling at huwag nyo kayong asahan na mananahimik yung mga taong nakakaalam talaga kung anong patakaran dyan sa House.
Magpakatotoo po tayo lahat. Lahat kayo, kinakailangan nyo niyang confidential fund. Bakit? Lahat kayo mga politiko namimigay ng kung ano-anong pera kung kani-kanino. Real talk. Pipilayin nyo lang yung kalaban. Kaya tatanggalin Sapul. ninyo. Pero at least si BP Sara, wala pong aligasyon yan na magarbong buhay. Tama. Ang bahay niya sa Maynila, inuupahan. Oh, wala namang aligasyon na meron siya mga magarbong bahay. Wala man lang nagsasabi na kinukurakot niya. Oh, ito. O kayo, gusto niyo ba mga congressman? Ala. Siwalat natin lahat. Tigil po ang hypocrisy. Magpakatotoo kayo lahat dyan. At saka, dapat sundin natin yung tinatawag na due process, nilang due process of law. Equal protection of the law. Kung tatanggalin ang confidential funds dahil kinakailangan doon sa West Philippine Sea, lahat tanggalin. Huwag mag-single out ng isang opisyalis lamang dahil pag nag-single out, obvious na mumuliti ka. At pwede ba, sa panahon na pumutok na naman ang labanan sa Israel at Middle East, na alam natin na baka magdoble na naman ang presyo ng gasolina dahil dyan, itigil na muna yung pamumulitika. Ako, umakit ako sa entablado ni PBBM na talaga ang pamilya linabanan ko. Bakit? Dahil naniwala ako na sa dami ng problema ng COVID, ng Ukraine, kinakailangan talaga yung pag-iisa na yan. Bakit yung sisirain yung pagkakaisa na yun? Hindi naman kayo umakyat dyan sa entablado na yan. Tama. Itigil yan, mahiya kayo. Sa panahon na ang daming paghamon, uunahin nyo ang inyong mga personal na ambisyon. Nasaan ang kaluluwa ninyo? Meanwhile, pwedeng magdoble na naman ang presyo ng gasolina. Uunahin nyo yung, ina-divert nyo yung issue dahil wala kayong magawa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Pupuruhan nyo yung kalaban nyo sa 2028. Mahiya kayo! Bagay, wala naman talagang hiyana sa politika. Yan ang katotohanan. Sorry po, at medyo high blood tayo ngayong araw na yun. Yun. Okay. So, pinalakpakan pa itong si Harry Roque, no? So, maganda yung kanyang banat dito kay Martin Romualdez at itong si Kimbo, no? Ikaw, Martin Romualdez, at itong si Kimbo, mahiya-hiya naman kayo. Huwag mo nang mamumulitika, no? Tuloy kayo, napag-obvious kayo dahil gusto nyong itong si Martin Romualdez, no? At itong si Kimbo, gusto nilang pilayan itong si VP Sara sa pagtanggal ng confidential funds. Oh, ano kayo ngayon? Na-real talk kayo kay Attorney Harry Roque. Okay? So kayo mga audience ko dito, klarong-klaro yung explanation ni Attorney Harry Roque. Okay? Obvious na sinisiraan nila si VP Sara. Itong si Martin Romualdez at itong si Kimbo na ito. Okay? Comment, react kayo at pag-usapan natin ito sa comment section. Ano ang masasabi nyo dito sa mga taong ito? Okay? Huwag kayong mahiyang mag-comment. Babasahin natin yan. Okay? Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Don Mar TV para always kayong aware sa mga pangyayari, no? Hindi kayo malinlang na sisiraan itong si VP Sara. Okay? So hanggang dito lang itong video na ito. See you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat po.